Ito ang 20 beses na nawalan ng control si LeBron James. Oh, narito na si Stevenson na pumapasok sa dibdib ni LeBron. Nakikiusap ako kay LeBron James bilang isang ama, itigil mo ito. Una na riyan ang pagkakataon na sinugod ni LeBron James si Aaron Gordon. Nagkakinitan sina James at Gordon. Sinusubukan ng opisyal na pumagitna sa kanila. Ang mga laro ay hindi karaniwang ganoong reaksyon. Nagalit din si Gordon. Ngunit hindi lang mga manlalaro ang nagpapabaliw kay LeBron, hindi hinamon ni Darvin Ham ang tawag na makakapagbago ng laro. Nawalan ng kontrol si LBJ. Sinasabi niyang ito ay isang touch pass ng Denver. Ngunit hindi ito hinahamon ni Darvin Ham at talagang galit na galit si LeBron. Sumisigaw siya sa kanyang bench. Ngayon, Lahat tayo ay nawawalan ng kontrol paminsan-minsan, pero nawala ni Bron ang mas hindi kapanipaniwala dahil nasa gitna siya ng laro at di makontrol ang buhok. Ang starting forwards ng Lakers ay nakalamang ang mga starting forwards ng Jazz. 51 laban sa 7. Nahuli nila ang tao ko na may hairpiece. Pero minsan, hinahabol ni LeBron ang mga referee. Kapag nagkakamali ang mga referee tungkol sa kaninong bola. Hindi ba sa atin ang bola? Hindi ba sa atin ang bola? Hindi ito ang ating bola? Sa atin ang bola, hindi ba? Sa atin ang bola. Sa atin ang bola. Sa atin ang bola. Inilapag lang ni James ang bola doon. Natakot ang referee, pero hintayin mong magkamali ka kapag nakasalalay ang laro dahil isang pangit na daliri ang pumigil sa game-tying 3 ni LeBron mula sa county na nagpabaliw sa kanya. I-review nila ito para makita kung nasa likod siya ng linya. Wow! I-review nila ito. Sinasabi ni LeBron, tingnan mo, nandyan mismo sa harap mo. Oh, mo ang tip. Tingnan mo yan. Mukhang tatlo yon. Mukhang tatlo iyon. Mukhang tatlo yon. Oh, boy. Sinira ng tao ang record para sa pinakamahabang dalawa kailanman. Pero tingnan mo, inilagay niya ang buong paa niya sa susunod na ito. Ibig kong sabihin pagkatapos matalo, nagwala siya sa isang basurahan. si LeBron James ang nangungunang scorer na may 600 puntos. Oo, talagang nawalan ng kontrol ang tao. Pero inabot siya ng 14 na taon para sa susunod na ito dahil sa unang pagkakataon sa kanyang karera, ang kawalang galang niya sa mga referee ay lumampas sa linya. Narito na si LeBron ang nagbabago ng bilis, bumangga at nagmintis. Akala niya na foul siya kaya siya ay mapapatawan ng technical at siya ay aalis na. Kaka-eject lang ni LeBron James. Nakakainis. Yan yung unang pagkakatanggal sa karera ni LeBron James. Pero minsan hindi makontrol ni LeBron kanyang emosyon dahil bago 2022 All-Star Game, pinilit ni James Harden isang trade sa Brooklyn Nets pagpapanggap may injury at iniwan si Kevin Durant walang magawa. Kaya nang pumili sina LeBron at Durant ng mga koponan para sa All-Star Game, nasaksihan natin ang pinakamasayang pagpili ng koponan sa lahat ng panahon. Kailangan ko ng laki, sigurado. Kailangan ko ng laki at alam mo, ng depensa sa loob. Lalo na kapag naglalaro sina Giannis at LeBron James. Walang duda. Hindi pa siya naglaro. Malusog ba siya? Sino iyon? James, hindi pa siya naglaro. Di ko, Siya ay ano mangyayari kung hindi siya? O na-trade siya. Malusog siya na ngayon. Na-miss niya ang huling tatlo dahil sa Hami. Kita mo at ngayon alam na natin kung bakit may dalang clipboard si LeBron sa draft. Hey LeBron, Diyos ko, sumpain. sabihin mo sa akin ngayon na nilalagyan niya ng isoton yan. Maglalaro siya sa susunod na laro. Naglagay ng gasolina si Bron sa apoy, pero hindi tanging pagkakataon. Kasi noong 2018, si LeBron ay di nakalaro sa injury, pero di napigilan ang wild entrance niya. Si LeBron James, kuha niya ay dahan-dahang naglalakad na may dalang baso ng pulang alak. Ito unang beses. Parang nakalimutan ni Bro na isa siyang profesional na manlalaro ng NBA. Pero tingnan mo, pati si Coach Spoelstra ay nakatanggap ng init. Kita mo, ang Big Three ay mukhang isang sakuna nang ilabas ni LeBron ang galit niya sa coach. Time out, Eric Spoelstra. Paano mo nagawa yon? At nagtataka ako kung paano nagkaroon ng lakas ng loob ang Memphis Grizzlies na harapin si LeBron. Kita mo, noong 2023, nagsimula nang magsalita si Desmond Bane. Alam mo nang madraft si Ja, may mga nagsasabi, well, siya ang consolation prize kay Zion. Pero sasabihin ko sa'yo, itigil niyo ang lahat ng usapang ito. Ngayon, marahil iyon ang pinakamasamang bagay na magagawa niya dahil sa parehong laro, si LeBron ay nagpakitang gilas. LeBron!
Pero tingnan mo, para sa susunod na ito, kailangan nating pag-usapan si Lance Stephenson dahil minsan siyang nakilala bilang pinakamalaking istorbo ni Lebron. Ibig kong sabihin, noong 2014 playoffs, nahuli siyang humihip sa tainga ni Lebron. Si Stephenson ay humihip sa tainga, istorbo sa buhay niya. Nahuli pa siyang dinadaliri ang kanyang bibig. Pero hindi pa doon natapos dahil nagpatuloy siya hanggang sa mawalan ng kontrol si Lebron. Lumampas na sa linya. Heto na si Stephenson, pumapasok sa dibdib ni Lebron. Pagkatapos ay nakakuha siya ng flag sa pagtakbo. Laban kay Lebron, tinamaan siya sa singit at baba. Pero minsan, ang mga tagahanga ay sumusobra dahil minsan nilang inatake ang pamilya ni Lebron. Noong 2021, naglalaban ang Pacers at Lakers sa OT nang may isang tagahanga na nagsabi ng sobrang baliw na bagay, kaya't nawalan ng kontrol si Lebron. Ano ang hinahanap ni Lebron? Siya. May isang tao na kami isang tagahanga na medyo magulo at itinuturo ito ni Lebron sa mga opisyal. Ang gagawin nila ay ilalabas nila siya. Pero hindi pa tapos ang trabaho dahil ilang laro lang ang lumipas ginawa niya ito. 3. Kahit na nagkakahalaga ng 15K na multa ang selebrasyon, ipinaalam niya sa mga haters na siya ang nangunguna. Ngunit kahit ang mga kakampi ay hindi ligtas sa galit ni Lebron dahil minsan ay muntik na niyang mapatay ang isa. Tingnan mo, ang Heat ay naglalaro laban sa Pacers, pinakamalaking karibal, noong 2013. At si Mario Chalmers ay pagod na sa pagrereklamo ni Lebron kaya tumawid siya. Bumalik kami sa bench, sabi ko, pare, natatalo tayo. Lahat ng ginagawa natin, kailangan nating itigil ang pag-arte at maglaro na lang ng basketball. Pare, ikaw ang pinakamagaling naman lalaro dito. Tumigil ka na at maglaro ka na. At nagalit siya doon. Pero alam nating lahat kung ano ang trigger word ni Lebron. Ano ang trabaho ko para magpatuloy ang lahat. Magsimula. Boom, ayan na. At si Brown ay nagwala. Hindi ba? Kaya nagawa ko ang trabaho ko. Nagbayad ako kasi na-bench ako pero ginawa ko ang dapat. Ginamit ni Bryant ang apoy na yon at nagsimulang magluto. Ibinagsak ito at may foul. Ngayon para sa susunod, dapat pag-usapan ang oras na pinaiyak ng mga referee si Lebron. Lakers ay naglalaro laban sa Celtics at 4 na segundo na lang, tsansang si Lebron na tawagin ang laro. Si James ay umatake, pumasok sa paint, layup, hindi pumasok. Galit na galit ang Lakers. Akala nila ay may foul. Ngayon overtime na. Sobrang kainis si LeBron James. Pero hindi doon natapos dahil natalo ang Lakers sa overtime. Tingnan natin. Ito ay mahirap. Napakahirap. Hindi ko maintindihan. Ako ay umaatake sa paint. Kasing dami ng iba pang mga lalaki sa liga na ito. Ako ay nagpapasok ng double digit na free throws sa gabi. Alam mo, ito lang, hindi ko maintindihan. Talagang naranasan ni Bron ang bawat emosyon na may isip pero may dahilan siya dahil lumabas na ang ref ay lihim na tagahanga ng Celtics. Kita mo, si Eric Lewis ay may burner account kung saan naipakita ang lahat ng pagmamahal niya para sa Celtics. Pero tingnan mo, kahit papaano hindi ito nagtapos sa pagdanak ng dugo dahil minsan nawalan ng control si Lebron at ginawa niyang running back si Isaiah Stewart. Kaya tinarap siya ni Zach LaVine at ni Giannis. At pagkatapos si Jason Tatum. Stewart at LeBron. At lahat ay lumalabas na ngayon. Siguro tinamaan siya ng siko kung ano man, pero Maraming dugo ang dumadaloy mula sa gilid ng kanyang mata. Tingnan mo, narito na si Stewart. Sa tingin ko medyo nagagalit siya. May mga coach ka. May mga security personnel ka. Kahit na sinabi ni Lebron na hindi niya ito sinadya, pinatawan siya ng liga ng isang laro na suspensyon, ang una sa kanyang karera. Ngunit kahit ang ina ni Lebron ay hindi ligtas sa kanyang galit. Tingnan mo, ito ay noong 2008 Eastern Conference Semifinals laban sa Boston Celtics, ang pinakakinamumuhian ni Lebron na karibal. Kaya alam ni Gloria James na personal ang larong ito. Ngunit pagkatapos ng isang matinding foul mula kay Paul Pierce, ang kanyang pagmamahal bilang ina ay sumobra. nasa gitna nito, Garnett, pinapakalma siya. Nanay, kalma ka lang. Narito na, umupo ka na. Ay, umupo. Hindi niya hayaan ang ina na lumaban? Pero gayon pa man, minsang inilabas ni Lebron ang kanyang galit sa kanyang pinakamahalagang asset. Kita mo, tabla ang laro sa Game 1 ng 2018 Finals at ginawa ni Lebron ang lahat ng kanyang makakaya sa 51 puntos. Pero hindi ito magiging sapat dahil sa isang mental lapse ni J.R. Smith na nagpa-wild kay Lebron. Nakakamiss si Hill. Napunta ang rebound sa Cavs. Ibinalik ito ni J.R. Smith. Itinapon ito sa Hill. Na-block ang tira ni Hill. Pupunta tayo sa overtime. Parang inakala ni J.R. Smith na sila ang lamang. Hindi makapaniwala ang tao sa kanyang nakita.
Kaya si James ay nasa bench na nagngingit-ngit at nang tanungin kung may natitira pang timeout, talagang sumabog siya. Ngayon, sinayang ng Cavs ang ilang pagkakataon para manalo. Kaya pumasok si LeBron sa locker room. Joar, hindi mapigilan ng galit at sinuntok ang whiteboard na nabali ang kanyang kamay. Kaya nang tanungin ng reporter, pagkatapos ng laro, ang kanyang kamay na ginagamit sa pag-shoot ay nagdusa para sa natitirang bahagi ng serye. Ngunit pagkapos na masweep ang Cavs, sa wakas ay inamin niya ang kanyang sakit. Sariling gawa. Pagkatapos ng laro, pagkatapos ng unang laro, napaka-emotional. Alam mo, para sa maraming iba't ibang dahilan, nauunawaan kung gaano kahalaga ang unang laro sa kalsada para sa aming koponan. Ano ang magagawa nito para sa amin? Ang marandang aming paglalaro, ang mga desisyon na ginawa sa buong laro na iyon. At naramdaman ko na, alam mo, ang laro ay kinuha mula sa amin. Naramdaman ko na hindi mo makukuha ang ganitong pagkakataon sa kalsada laban sa Golden State para manalo ng isang laro. At alam mo, hinayaan kong manaig ang emosyon at halos nilaro ko ang huling 3 laro na may bali ang kamay. Kaya yun yung nangyari. Nagpakita ang tao ng kakaibang ugali. At ganun din ang nangyari sa pinakamagandang laro ng kanyang karera. Tingnan mo, nagkaroon si LeBron ng laro na napakaganda na parang nagkaroon siya ng out-of-body experience at ginawa niya ito sa pinakamahalagang pagkakataon noong nakataya ang kanyang legacy. Tingnan mo, ito ay Game 6 ng 2012 Eastern Conference Finals laban sa Boston Celtics at ang Heat ay talo na sa 3-2 na may nakasandal sa pader. Hindi pa nananalo si LeBron ng kampyonato, kaya ang kanyang kadakilaan ay nasa panganib at kung gusto niyang panatilihing buhay ang pag-asa, kailangan niyang mawala sa sarili ng lubusan. Parang isang out of body experience lang talaga. Sa mundo ng Nangyayari ba yan sa sports? Tawag namin yan pagiging nasa zone. Oo, tama. Oo. Sana mas madalas mong maabot ang ganong bagay. Kapag nangyari ito, wala kang ideya kung ano ang nangyayari. Nakakahanap ka at gumagawa ng bago. Sinusubukan mo yung mga bagay na hindi mo pa nasubukan. Oo. Ang mga kalukuhan. At hindi nagtagal nalaman ni LeBron na wala nang pipigil sa kanya. Ibig kong sabihin, sa tingin ko, ako ay sinimulan ko ang laro na parang 8-8 at sa tuwing pumipitik ako, ito ay parang napaka-perpekto. At halos hindi man lang nahahawakan ng net. Parang dumadaan lang diretso na. Parang ibon na dumadaan lang diretso sa tubig. At nang ang mga haters ay naglalaway makita siyang muling matalo sa playoffs, nagbigay siya ng pagtatanghal na espiritual. Si LeBron James ay may 30 at kalahati. 13. Ngayon, habang bumabagsak, nakakuha siya ng tira mula sa salamin. Patuloy siyang pumupukol ng jump shot. Pagkatapos ng jump shot, sasaluhin nila siya sa isang switch. Sinusubukan ni Rondo na agawin ito at si James ay nag-float ng bola pataas at pasok. 34 na ngayon para kay LeBron James. Nasa malawak na hanay siya ng mga tira. Maghintay ka! Si Gaines ay papunta sa kabilang direksyon, ipinasa ito palabas. Chalmers, kanang sulok. Yan ay isang 3. Damn. Si LeBron ay may 45 puntos at 15 rebounds sa pinakamahalagang sandali ng kanyang karera. Pero tingnan mo paano kung sabihin ko sa'yo, napunit ni LeBron ang ulo ni Stephen. Si Smith, ang ulo, lahat dahil sa kanyang anak. Ngayon, sina LeBron at Stephen A. hindi magkasundo maraming taon pero hindi na pinipigilan ni LeBron Dila. No? Tingnan mo, malinaw na ginawa ni Ron lahat ng paraan. Jump si Bronny sa jersey ng Lakers. At nang sa wakas ay nagkaroon ng totoong minuto sa court ang kanyang anak, hindi na nagpatumpik-tumpik si Stephen A. Nakikita nating lahat kung ano ang nangyayari sa iyong anak ngayon. Medyo mahirap itong panoorin. Ako talagang sinusubukan ko na maging kasing magalang hanggat maaari. Nakikiusap ako kay LeBron James bilang isang ama. Itigil mo ito. Itigil mo ito. Alam nating lahat na nasa NBA si Bronny James dahil sa kanyang ama. Sa una, hindi napansin ang mga komento ni Stephen A. Pero nang dumating siya sa courtside sa isang laro ng Lakers, personal na tinanggap ito ni Bronny. At sa isang timeout, sa 2 quarter, nagpakawala si LeBron. Stephen A. ay nakatanggap ng lechet pero hindi siya umatras. Kaya't nagpunta siya sa TV para ituwid ang record. Matagal kong pinag-isipan ito sa nakalipas na ilang oras dahil wala akong balak wali na pag-usapan ito. Isa itong one-on-one, hindi ko masasabing pag-uusap, pero isa itong one-on-one na konfrontasyon. Hindi yun isang manlalaro ng basketball na humarap sa akin. Yun ay isang magulang. Yun ay isang ama. Sa lahat ng ulat, siya ay malinaw na isang kahangahangang tao sa pamilya at isang kahangahangang ama na lubos na nagmamalasakit sa kanyang anak. Sa batay sa ilang mga komento na kanyang narinig, o dapat kong sabihin,
Sa tingin ko ay inakala niyang narinig niya. Malinaw na hindi niya nagustuhan ang ilan sa mga bagay na narinig niyang sinabi ko. At hinarap niya ako tungkol dito. Pati si Richard Jefferson ay nagbigay ng kanyang opinyon. Inamin niyang magulo talaga ang buong sitwasyon. Talagang nagsisimula ng gumalaw ang takbo. Pero tingnan mo, narating na natin ang huling sandali ng ating listahan, ang pinakawalang kontrol na sandali sa buhay ni Lebron. Kita mo, ang alamat ng Chosen One ay halos hindi dapat mangyari. Noong 2005, ang Cavaliers ay naglalakbay papuntang Houston para sa All-Star Weekend. Pero sa tuwing sumasakay si Lebron sa eroplano, siya ay kinakabahan. Kaya pumunta kami sa Detroit, kinuha ang lahat ng tao sa Detroit at ngayon ay sumasakay kami ng eroplano mula Detroit papuntang Houston. Kapag sinabi ko sa iyo, bawat isa sa eroplano mula Detroit papuntang Houston ay inisip na mamamatay na sila. Ang ningasaot ni yung mayor ay buntis noon. Siya ay nagsuka ng maraming beses. Ilang miyembro ng aking pamilya ang nagsuka. Ang aming stewardess ay nabalian ng bukong-buko. Hindi! Tumingin kami sa kusina sa isang punto ng flight at may usok na lumalabas mula sa kusina. Ang mga ilaw ay gumikisla bukas sara. At sa pagkakataong ito, natupad ang kanyang bangungot dahil habang nasa ere sila, nagliyab ang makina at sigurado si Lebron na ito na ang katapusan. Sa puntong ito, alam ng hari na wala na sa kanyang mga kamay ang sitwasyon, kaya gusto niyang gawin ang isang bagay na talagang nais niyang gawin. Kapag wala na ito sa iyong control, wala ka nang magagawa. Kaya sabi ko lang, hey, Kailangan natin... iwang mga baraha. Ano ang kailangan natin? And sa piloto na may kontrol sa buhay ng GOAT, hindi nila kayang maging responsable para sa isang trahedya. Ngunit sa isang himala, nalutas nila ang apoy at nailapag ang eroplano ng walang malalaking pinsala. At sa susunod na taon, nakuha ni Lebron ang bagong eroplano na hinihiling niya. Isipin mo kung iyon ang katapusan, nawala sa NBA ang ikalawang dakilang manlalaro sa lahat ng panahon.